Igan, nagkalat ang mga basag na salamin sa panulukan ng Shaw Boulevard at Hillcrest Drive, Barangay Rambo, Pasig matapos bumagsak mula sa cargo truck ang karga nitong container van mag-aalas 2 sa madaling araw. Wasak ang mga traffic signs sa triangular landscape na binagsakan ng container. Ang aspaltadong kalsada nakayod at naukitan ng ilang metro. Ayon sa driver ng truck, galing daw sa factory sa barangay pinagbuhatan ng truck at papunta sana sa Manila Port na mangyari ang aksidente. Pagkaliwa daw sana nila, tumagilid hanggang bumagsak ang container van. Mahigit 15 tonelada ng salamin ang laman ng container van na lona lamang ang takip sa ibabaw. Kaya ang nagkapunit-punit ang takip, tuluyang natapon ang kargang salamin at nagkabasag-basag. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng truck. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, lalaki patay matapos sa umunong pagtulungang gulpihin naman. Nag-aabot sa 6 na kalalakihan sa Tandansora, Quezon City. Ayon po sa ilang saksi, nasaksak pa raw ng biktima ang isa sa mga bumugbog sa kanya. Yan naman ang kontra-report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, alauna na madaling araw ng pagugulpihin hanggang sa mamatay ang isang di pa nakikilalang lalaki sa harap ng palengke sa may Tandansora, Quezon City. Sa iyo siya na pagsiyasat ng soko, palo na matigas sa bagay sa ulo agad na kinamatay ng biktima. Ayon sa mga saksi, nakita lang umano ang biktimang hinahabol ng isang grupo ng kalalakihan. Nang abutan ng biktima, nakapalag pa ito at nakapangsaksak pa nang mapagtulungan na ng aabot sa 6 na lalaki. Wala rin nagawa ang biktima. Sa tambak ng busuro na ito, binawian ang buhay. Ang sinasabi ng mga nasaksak niya na isugod pa raw sa pinakamalapit na ospital. Ang mga gumulpi naman sa biktima, bigla na lang umano naglaho. Kung pagpapatayin umano ang suot na helmet at bota ng biktima sa mga pulis, posibleng kawani sa isang isinasagawang pipeline project sa lugar. Ang biktima na sa mga salita ito ay hindi pa rin nakukumpirma ng mga otoridad. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, nalunsad na kahapon sa CNN ang international TV commercial ng tourism campaign slogan ng DOT na It's More Fun in the Philippines. Makikita sa commercial ang pinagsama-samang larawan na kinunan ng mga ordinaryong tao patingin. Ikatinawa naman ng ilang Pinoy at foreigner ang pagkakasali ng kanilang mga kinunang larawan sa naturang tourism commercial. Ang Tourism Congress naman ang grupo ng mga tourism stakeholders sa bansa tulad ng hotels at tour operators masaya sa bagong sigla ng turismo sa bansa. Excited raw sila sa mas maigting pang pakikipag-ugnayan sa Tourism Promotion Board. Sa ngayon, hinihintay na lang nila ang pagkaka-appoint or na makapag-appoint si Pangulong Aquino ng 5 private sector representatives sa board. Finally! It really is more fun in the I Philippines. nominate myself to be on the board. Ay, sa'yo niyan! Pagdala tayo ng mga pictures natin, di ba? Alam mo may mga resorts. Hindi, pictures natin sa Nakinunan natin. kinunan natin sa Pilipinas. Na even may mga ibang resorts, may ganyan din Bakit silang pwede parang picture gimmick. natin, ha? Pwede ka magbigay ng picture doon sa resort. Oo, pinakamagandang pipiliin nila. atraksyon ng Pilipinas ang tao mismo, ang mga Pinoy. Yung mga Dahil ng mga Always ngipin smiling natin. friendly. Basta super galing ng Especially mga, ngayon. super witty ng mga ginawa talaga ng mga tao na May ganyan. hands. Kanya-kanya. Sa Hello. Facebook pa lang eh. upstairs. Ako na yung picture para daw siya kumukuha ng pinakasan. Ganda-ganda nun. Twister. Awesome. Stargazing. Especially ngayon, fiesta season. Naku, marami tayong makukunan niya. Staring contest. Sharing con. Ang cute, ang witty. Congrats sa ating tourism department. YouTube. Tulong-tulong tayo lahat. Tuloy na natin yan forever. More fun in the Philippines. Dahil lagi naman. Huwag pag pinalatan Libutin muna natin. Wala na. Alright, samantala, ibang balita tayo, naharap naman sa reklamong rape. Ang isang ama na nanghalay umano ng kanyang 15 taong gulang na anak, pati na ng 2 dalagitang pamangkin ng kanyang ka-live-in. At ang mas nakakarimarin po, bago raw halayin ay pinatitikim muna raw ng suspect ang anak ng droga. At pagkatapos ay panonoorin ng malalaswang video. Batay sa salaysay ng menor de edad na biktima, ilang ulit na raw siyang hinalay ng ama. Ang live-in partner naman ng suspect, sinabihan pa raw siyang gawin na lang daw ang iniuutos sa kanya. Naaresto ang suspect sa tulong ng tiyahin ng biktima, pero tototanggi naman ito sa mga akusasyon laban sa kanya. Pinaghahanap na rin ang live-in partner nito na sangkot sa krimen.
kapal. Parang kung ano-ano mo naisip ko masama sa kanila. Nanggigigil. Samantala, isang buwan na lang, Hunyo na, pasukan na naman. Kaya sa darating na school year, mahigit 20 milyong mag-aaral ang inahasan ng Department of Education na dadagsa sa mga paaralan. Sa dami ng mga papasok, asahan na raw ang tindi ng siksikan ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman isang solusyon dito, nais ng ahensya na palawakin ang kanilang alternative distance learning program tulad ng kadalasang kinukuha ng mga artistang nais mag-aral. Samantala, sa programang ito, kahit di ho pumapasok sa paaralan, ay pwedeng mag-aral sa pamagitan ng computer o pag-uuwi ng module sa bahay. Minsan lang required na pumunta sa eskwelahan ang estudyante. Sakop ng programa ang mga lugar na may mataas na bilang ng estudyante, mga batang artista, may problema sa kalusugan, walang sapat na pera pero regular na makakapasok o sa eskwela at mga nasa rehabilitation center. At samantala, balitang abroad naman tayo, kung kadalasan ay ballroom at aerobics ang natupag ng mga may edad na aba, ibahin niyo rito si Lola Sun Fengchin ng China. Paano ba naman ang kanyang trip gawin? Pole dancing. Ayon kay Lola Sun, gustong-gusto rin niya ito dahil very elegant at feminine daw ang galaw sa pole dancing. Nakakapagpabata rin daw ito ng pakiramdam at kahit na 60 years old na ay feeling sexy pa rin si Lola. Look at that. Noong una raw ay hindi niya sinasabi sa kanyang pamilya ang kanyang hobby. Pero kalaunan ay kumalat na rin ito at sumikat pa siya. Bilib naman kay Lola ang kanyang instructor dahil sa galing niyang sumayaw kahit na may edad na ito. At the age of 60, wow, gumiling si Lola. Lola! At saka mukhang in love si Lola. Pulang-pula, may heart pa. Alam mo naman sa mga Chinese, happiness yan, di ba? Yung kanyang motivation. Nag-aalala lang si Lolo dahil may sakit pala to sa likod pero... Scoliosis. Hindi, may pain siya eh, pero... Hindi halata, hindi halata. Pole dancing yata parang nawawala. Bakit pula yung hair niya? Napaka-flexible Parang ni Lola. match ang blouse. Matching dapat. Ito, match ang blouse sa shoes. Narito si Showbiz Balitahan natin, Luan D. Good morning. Try natin yan, girls. Good morning mga kapuso. Ito na ang maaga kong showbiz chika para sa inyo. Ilang miyembro ng lesbian, gays, bisexual at transgender community o LGBT ang humihingi ngayon ng public apology mula sa beauty queen na si Miriam Kiambao. Isang pahayag kasi ang pinost ng beauty queen sa kanyang Twitter account kung saan sinabi ni Miriam na ang homosexuality raw ay hindi kasalanan pero isang kasinungalingan mula sa demonyo. Dagdag pa ni Miriam, mahal ng Diyos ang mga bading at nais ng Panginoon na malaman nila ang katotohanan. Para sa grupong Ang Ladlad, nakaka-offend at nakaka-insulto raw ang pahayag ng beauty queen at patunay daw ito na umiiral pa rin ang diskriminasyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng Twitter, humingi na ng paumanhin si Miriam pero nais ng grupo na magbigay siya ng public apology. Sinubukan ng GMA News na kuna ng pahayag si Miriam subalit tumanggi siyang magpa-interview dahil sapat na raw ang kanyang pahayag sa Twitter. Samantala, balik Pilipinas na si Bibi Gandang Hari mula sa Amerika. 2 taong nanirahan si Bibi doon kung saan nagtrabaho siya bilang modelo. Masaya raw siya sa kanyang pag-uwi ngunit dinaramdam din daw niya ang ilang hindi pa matanggap ang kanyang sexual orientation tulad ng kanyang kapatid na si Robin Padilla. Siyempre pa, hindi nakaligtas si Bibi sa mga tanong kung totoong nagpa-sex change na siya. As much as I wanna comment, pero I don't wanna comment kasi talaga it's really very personal to me. So alam mo yon. So yun lang. So talagang sana iwan nyo na sa akin yon. Narito na mga balita pinag-uusapan sa net ang ating Web Hirit. Unang Web Hirit mula sa Yahoo News, ikalawang barkong Titanic. Gagawin na? Matapos ang pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo ng paglubog ng Titanic, isinapubliko ni Clive Palmer, isang Australian billionaire, ang pakikipagsundo niya sa isang Chinese-owned company upang maituloy ang kanyang plano na magpagawa ng Titanic 2. Isusunod na raw ang sukat at dimensyon ng Titanic 2 sa orihinal na Titanic. Pero mas magiging makabago at moderno ang paggawa nito. Bukod kasi sa mga ikakabit na latest navigation at safety systems, mas may enjoy para ng mga pasahero ang kanilang paglalayag dahil sa high-tech amenities ito. Kabilang na rin ang onboard gymnasium, swimming pool, library, high